Pasok ka, Glenn. Okay, mga kapatid, gagamitin ko ulit itong aking mahiwagang tester. Malalaman natin kung gaano kalamig dito sa loob ng kotse dahil nakabukas na po yung ating aircon. So itong test prod, ipapasok ko po dito sa loob para makita natin ngayon yung rehistro dito sa ating tester, sa ating digital meter, na sinusukat naman natin yung temperatura. 20, 19, 18, 17, okay, 16, okay, 15, 14. Baba pa ba? Lalamig ka pa ba? O yan, sa ngayon 13. Ayan mga kapatid, 13 degrees Celsius ang lamig ng ating electric aircon dito po sa Lancer Itlog. Ganyan po siya kalamig. Lalo na kung ito ay umaabanti na at sumasalubong na sa hangin yung ating condenser, ay baka mas lalo pa itong lumamig. Ito mga kapatid, naka-minor. Pero ito na rin naman kasi yung andar ng ating compressor. Kasi yan po ay constant na umaandar yan. Depende doon sa kuryente, syempre, doon sa voltahe natin na karga ng baterya. Maging yung ibinibigay ng alternator. Ngayon, bumababa po tayo sa 12. Ay, nagpabago-bago. Okay, mamaya tingnan natin. Kanina nasa 12 na, bumaba pa. So, ito po ang mangyayari kapag po kayo ay naglagay ng electric aircon sa inyong sasakyan. Ngayon, may napansin lamang po akong problema dito. Kasi po dahil sa mababa ang alternator nitong Lancer Itlog, ang alam ko po ito ay nasa 75 amperes lang. Talagang kailangan po naming magpalit ng at least 100 amperes na alternator para talagang maging bastante yung inilalabas na kuryente at voltahe ng alternator nito at hindi po matalo yung ating kuryente. Yan, nagpapabago-bago siya. Kasi pag natalo po yung kuryente, syempre may epekto rin po yun doon po sa ikot ng ating kompresor kasi siya ay motorized na po yung ating kompresor. At hindi pwedeng maraming masyadong auxiliary fan kasi ito pong sasakyan na ito, siguro may problema siya dati, hindi talaga malamig yung kanyang air condition dito sa loob. Ang dami niyang auxiliary fan, 3, at malalakas yung kanyang mga auxiliary fan, na isang dahilan ngayon yon kung bakit mabilis ma-dead drain ang kanyang battery. Hindi po kakayanin lahat ng alternator na ibigay yung mga kailangan na kuryente nung 3 auxiliary fan. Kaya po dito, babaguhin ko rin yung wirings nung 3 auxiliary fan na yan. Yung isa na nandun sa labas na idinagdag niya, ay lalagyan ko na po yan ng switch. Hindi siya pwedeng nakasabay palagi kapag gumagamit ka ng aircon. At yun naman pong sa aircon mismo, katulad nga po nung ipinakita namin sa inyo nung nakaraan, nung nag-troubleshoot po kami, yung auxiliary fan talaga, yung blower ng condenser ay dapat nakakabit doon sa module. Hindi po pwedeng sabay-sabay. Yung mga Starex po, malalaki po ang mga alternator niyan, 110 amperes, kasi nga po, yun ay marami ring mga auxiliary fan. Liban doon sa mga evaporator fans doon sa loob ng unit ng Starex, ay meron pa siyang additional na 2 malaking auxiliary fan doon sa harap, electric fans. Kaya nga po mataas ang alternator ratings ng Starex, 110 amperes. Kaya ito dapat, kung ganun din naman ang magiging requirements ng ng current ito, ng amperahe nito, dapat ito ay magpalit ng 110 amperes or 100 amperes na alternator. Whew! Mga kapatid, gininawa ko dito sa loob nitong Lancer Itlog kasi malamig na malamig po talaga yung kanyang aircon. Ngayon, kung makikita nyo, meron kaming charger dito. Gawa nga po na hindi po kaya nung alternator nitong Lancer Itlog na ibigay lahat yung kuryenteng kailangan. Dahil po, ang dami niyang electric fans. 1, 2, 3, lahat po ay sabay-sabay na gumagana. Nagagawan po yon at nauubusan ng kuryente yung para sa electric compressor. Kaya ang solusyon dyan, bumili talaga ng mas malaking alternator, 110 amperes, at iayos natin ang wirings dito pong electric fan na to. Aalisin na po yan, lalagyan na po siya ng sariling switch, at babalik lang tayo doon sa standard na wiring nito, na yung isang electric fan para sa aircon at yung isang electric fan para po sa radiator. Mga kapatid, kita nyo ba to? Ayan o, tignan nyo. Encantadia Chronicles Sangre. Sa Lunes po, mapapanood nyo na
ang Encantadia Chronicle Sangre sa GMA7. Abangan nyo po yan. Napakaganda po ng programang ito. Magugulat kayo sa mga effects dito. Talagang ito ay pinagbuti ng GMA7 at ng iTransit Media. Salamat po dito sa jacket na bigay ni Direk Rico Gutierrez. Ayan, ipinadala po sa akin dito. Kaming mag-asawa ay meron po nito. Mga kapatid, inaanyayahan ko po kayo. Panurin nyo po ang Encantadia Sangre, no, The Encantadia Chronicles sa GMA7. Sa Lunes na po yan. Abangan nyo po, matutuwa po kayo sa mga mapapanood nyo. Mga kapatid, ito po yung pajero ng isang kapatid na police colonel na nanonood po ng aking mga vlogs. Isa po siya sa aking subscriber na nung nakita nga po niya na gumagawa tayo ng electric aircon dito, nagko-convert tayo, ang gusto niya, i-convert ko na rin po itong sa pajero kasi nga po namumroblema siya, walang lamig, hilaw. So sabi ko, Colonel, Karamon, ayusin ko muna, tignan muna natin, baka mayroon lang naging problema yung dating gumagawa, ba't hindi niya mapatino? Kasi ang dami ng pinalitan, bago evaporator, bago ang condenser, hindi pa rin umayos. Ang nakita ko po kasi, yung kanyang expansion valve doon sa harapan, yung evaporator sa harap ay barado. Ipapakita ko lang po sa inyo kung paano ba malalaman kung yung expansion valve ay may problema, barado or hindi. Ito, papakita ko po sa inyo. Sige, paki-start mo. Pakibuksan mo na rin yung aircon. Okay mga kapatid, ito po yung linya na papunta po sa expansion valve doon sa evaporator sa likod. Ito yun. Kaya ito, pag ginawakan mo to, dapat po ito ay malamig. So ito yung low side. Dapat malamig yan. Ayan o. Minsan nga, nagyayelo pa to sa sobrang lamig. Ngayon, yung sa harap naman na evaporator, yung low side ng harap, ay ito po. Dapat malamig din to kapag hinawakan mo. Ngayon, kung ito po ay hindi malamig, ngayon malamig na to, kung hindi malamig ang hawak mo dyan, ibig sabihin, hindi makapasok yung refrigerant doon sa expansion valve. Kaya malamang, barado po yung doon sa front evaporator natin. Kaya yun lamang pong ginawa namin, Karamon, dito po sa yung aircon. At lumamig na po ang buga ng aircon sa loob. So dito po, pinalitan namin ng expansion valve. Nandiyan ba yung pinagpalitan expansion valve? Okay. Kaya malamig na oh. Ito po yung pinagpalitan na expansion valve. Buksan mo, kuyain mo eh. Dalawang expansion valve nito, yung rear evaporator, saka itong front evaporator. So ang nagkaroon lamang po ng sira ay yung expansion valve dito po sa harap. Sa totoo lang, bago pa. Kaya lang, dumumi na barahan, nangyayari po talaga yung kapag medyo luma na yung sistema. Marumi ba yung lumabas na prion? Marumi, no? So dito po, Karamon, kung sakaling maulit yung problema, malamang magbabara ulit yung expansion valve. Ang aking pong recommendation ay papalitan na po lahat natin, pati yung isang condenser dito sa harap. Yung bago lamang po kasi dito ay yung nasa baba. Dual condenser kasi to. Okay? So bagong-bago pa pero wala na tayong magawa, barado na. Kaya po nagpalit tayo at nagpalit na rin po ako ng filter dryer. Ang isa pong problema doon sa dating gumawa, nagpalit po siya ng expansion valve, nagpalit ng condenser, pero hindi siya nagpalit ng filter dryer. Ito po yun. Ayan, oh, luman-luma. Oh. Okay, tayo po ay nagpalit na ng filter dryer. Nandoon. Oh. Iilawan ko. Pakita mo ha. Yung pinalitan nating filter dryer. Ayun. Ayan, bagong-bago po yung filter dryer po na yan. Kaya ngayon, sigurado po tayo kung meron mga dumi na mag-iikot-ikot pa dito sa system nitong aircon, ay matatrap na doon sa ating bagong filter dryer. So yun lang naman po ang naging problema nito. Malamig pa yung kanyang buga sa loob. Yun nga lang, yung dati ay nagka-problema po yung expansion valve at siya po ay nabaraan. Dudugtungan ko lang yung vlog ko po dito sa ating electric aircon. Kasi nga po, nagka-problema tayo doon sa kanyang baterya at kanyang alternator dahil sa sobrang dami ng mga electric fans na nakakabit doon sa Lancer itlog na yon, hindi ngayon kinakaya yung nung alternator na supplyan
pati yung ating electric aircon dahil yung pong alternator nito ay 75 amperes lang po ang ratings. Tapos yung kanyang baterya ay 2SM lang. Ang recommendation po dito ay magpalit ng alternator na mas malaki. Katulad po nung inilagay ko doon kay Mong Pagong. Yun po ay naka 105 amperes at 3SM po yung ginamit kong baterya. Ngayon ito mga kapatid, pag-usapan natin, bakit nga ba hanggang ngayon ay gumagamit pa po tayo ng 12 volts battery para i-power yung ating mga electronics at mga electrical parts diyan sa ating mga sasakyan. Ang dami ng mga bagong mga hybrid ngayon na may matataas na voltahe, may 600 volts, may 300 volts, at maging yung mga electric vehicles, gumagamit na po yan ng matataas at maraming mga baterya doon sa mga electric vehicles na yan. Kaya nga po kapag nasisira at sumasabog, para siyang mga dinamita na sunod-sunod na pumuputok. Pero bakit ang mga sasakyan ngayon ay gumagamit pa rin itong lead-acid battery na 12 volts battery? Pero bago natin puntahan yon, ay alamin muna natin mga kapatid, kailan ba nagsimula itong paggamit ng baterya sa mga sasakyan? Noong araw po, 1920 hanggang 1950s, diyan unang ginamit yung 6 volts battery para po sa sasakyan. Before ng 1920, ang mga sasakyan po noon ay mano-mano ang pagpapaikot ng makina para umistart. Wala pa pong starter motor noon, wala pang electric motor na starter para paganahin yung ating engine. Meron nga akong yung ating military jeep na nandun. May butas yun sa harap ng bumper kasi may ipinapasok na bakal doon para paandarin mo yung makina ng wheelies. Yun po yung ginagamit noon, wala pang starter. Pero nung nagkaroon na nga po ng starter at nagkaroon na ng mga ilaw or electricals, itong mga sasakyan noong araw, ay ginamitan na po ito ng 6 volts na battery. Pero dahil sa sobrang bilis ng technology, hindi nagtagal yung 6 volts batteries po na yon, ng pagdating sa kalagitnaan ng 1950s ay gumamit na po ng 12 volts battery. Kasi nga po, dumami na rin yung mga accessories, nagkaroon na ng radio, nagkaroon na ng malalaking mga ilaw, no, nakumpleto na yung electricals ng isang sasakyan. Lahat po ng mga electricals na yon ay ginamitan na ng 12 volts batteries. At hanggang ngayon mga kapatid, ito pa ring 12 volts batteries na yan ang ginagamit sa mga sasakyan natin kahit na itong mga hybrid at itong mga electric vehicles na yan ay meron na silang mga malalaking battery para paikutin, paandarin yung mga malalaking electric motors diyan sa mga hybrid at sa mga EV po na yan, ay hindi pa rin mawawala itong 12 volts battery po na ito. Bakit ganun? Kasi po mga kapatid, kung halimbawa, itong mga bagong sasakyan ay gagamit ng 48 volts or 300 volts ng mga baterya at alisin mo yung 12 volts batteries, ang mangyayari po dyan, i-step down mo ngayon yung laman nitong matataas na voltahe ng mga baterya na yan. So, ibig sabihin, i-step down mo, katulad dito sa kuryente natin, 220 volts AC, papasok yan sa kabahayan natin, doon sa wall socket natin. Pag sukat mo, doon sa lumalabas na voltahe doon ay 220 volts AC. Pero itong mga cellphone natin na to, ay hindi po ito 220. Kaya nga po, meron siyang adapter. Itong adapter po na to, 220 papasok doon sa wall socket natin at lalabas dito ay 5 volts para supplyan naman yung ating battery dito sa cellphone. So, hindi po pwedeng ganun ang gagawin sa mga electric vehicles or sa mga hybrid at kung halimbawa maglaki man ng mga baterya itong mga bagong sasakyan. Hindi po pwedeng kukuha at magi-step down lang dahil kapag nasira yung baterya at nagka-problema yung electricals niyan, sa sobrang lakas ng mga baterya na yan, dire-diretso kayang sunugin yung computer box mo, kayang sunugin yung mga ilaw mo, yung infotainment mo, lahat ay pwedeng masunog doon sa loob ng sasakyan mo kapag nag-step down ka lang ng power source mula doon sa mataas na voltahe at kuryente ng baterya. Kaya po itong mga 12 volts batteries po na yan, nananatili po itong mga lead-acid battery na yan sa ating mga sasakyan para po ang maging trabaho nun ay sa ignition, para doon sa mga power windows, para doon sa mga door locks, para doon sa mga ilaw, sa mga hazard, sa mga headlights, at maging doon sa ECU ng iyong sasakyan.
Hindi pwedeng kukuha ka ng 12 volts doon sa mataas na voltahe at gagamitin mo dito sa mga mabababang kumukonsumo ng voltahe at kuryente. At hindi rin naman po talaga pwede, mga kapatid, na halimbawa, yung mga bagong sasakyan ngayon, yung mga hybrid na yan, o kahit hindi yung mga hybrid, kung papalitan mo ang battery system niyan, gagawin mong 24 volts or gagawin mong 48 volts, ang mangyayari po dyan, papalitan mo lahat ang mga wirings niyan, papalitan mo lahat ang mga ilaw niyan, ang mga computer box niyan, ang mga modules niyan, lahat. Kailangan mong re-engineer mo yung design ng sasakyan. Dahil masusunog yan kung ang mga nandiyan pa rin ay mga 12 volts na mga 12 volts ratings na mga electrical components, electronic components at lalagyan mo ng 24 volts, masusunog yan. Ang mangyayari po dyan, magiging masyadong mataas ang gastos kung halimbawa, example lang itong si Toyota, gusto niya nang gawing 48 volts yung kanyang electrical system. Kailangan baguhin niya lahat, pati wirings, pati mga ilaw, mga LED, mga computer box, mga modules, sa mga ABS, lahat ng may kinalaman sa electronics at electrical system nung bagong sasakyan na gagawin niya, babaguhin niya lahat yun. Di lalong tataas ang presyo. Hindi sila lalong makakakompete ngayon doon sa mga electric vehicles na gawang China na mura. Kaya ayaw nilang gawin na itong mga 12 volts batteries na yan ay baguhin pa nila dahil talagang i-re-engineer mo yung design ng mga kotse, hindi lamang sa Toyota, lahat po yan. Dahil lahat po ay naka 12 volts ang supply na ginagamit. Kaya hanggang ngayon, mga kapatid, itong 12 volts battery ay nananatili po na ginagamit natin sa ating mga sasakyan. Ito po, merong mga brands at models ng mga sasakyan ngayon na gumagamit ng 24 volts or 48 volts na battery. Yan, meron yan. Kasi nga po, tulad ng mga naka-ECBT or yung mga naka-electric supercharger, meron po kasing turbocharger na electric. So ang kailangan nun ay mataas na supply ng motor nun para talagang maibigay niya yung boost doon sa makina. Lalong-lalo na yung mga naka-hybrid po na yan. Mayroong pong gumagamit ng electric turbocharger po dyan. Ngayon, yung nagpapaandar doon sa electric motor para doon sa start and stop function. Yung mga hybrid, halimbawa, huminto ka, no? Namreno ka, mamamatay ang makina mo. Ngayon, pag bitaw mo sa preno at pag-apak mo sa accelerator, gagana na naman yung makina mo. Hindi na po yan yung mga motor na starter na mga 12 volts. Yan ay matataas na po ang mga voltage rating nan, pati yung current ratings niyan. At ang nagpapaandar na nga po niyan ay yung malaking baterya na nakakarga dyan sa mga hybrid na yan. Pero mga kapatid, buksan mo yung hood ng mga hybrid na yan, makikita mo pa rin yung 12 volts na lead-acid battery or meron na kasing mga bago ngayon na lithium-ion battery na 12 volts, mas malakas, mas efficient, mas matindi ang karga ng energy at mas matibay, yun nga lang medyo mahal po yun. At yun po ay 12 volts pa rin. Hindi po talaga mawawala itong 12 volts battery na ito dahil kapag iyan ay binago nila, yung halos buong design ng sasakyan na yan ay babaguhin din nila, lalong-lalo na doon sa electrical system. Lahat po yung babaguhin. Ngayon mga kapatid, ito na. Yung Lancer itlog na yun, kailangan niya na mabago ang alternator dahil siya ay 75 amperes lang at ang kanyang baterya ay 2SM lang. Kaya lang dahil nga po sa sobrang dami ng electric fans na nakakabit dun sa Lancer itlog na yon, yan po ay babawasan ko ng isa, yung nasa labas, at lalagyan ko na lamang po yun ng switch. Kasi habang pinagagana po namin kanina yan, napakalamig naman po talaga, 13 degrees Celsius yung reading sa aking meter, pero kinakain niya lahat yung karga ng baterya dahil nga po hindi sufficient yung ibinibigay ng alternator. Kaya po, magpapalit yan ng alternator, hahanap tayo nung katulad ng mga nakalagay sa mga Starex, kasi si Mitsubishi naman at saka si Starex, halos may similarity yung mga mounting yan, at iyon po ang ilalagay natin dito po sa Lancer itlog. Okay, isang maiksing history ng baterya na i-share ko po sa inyo. At dahil sa iyan ang ating topic doon sa ginawa nating electric aircon, sana nakatulong po sa inyo itong maiksing history na ito ng 12 volts battery. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Magandang gabi po sa inyong lahat.